Isa sa mga advokasya ng mga riders dito sa probinsya ng Biliran ay ang makatulong doon sa kapwa na nangangailangan. At ngayong araw na to, araw ng linggo, nagtitipon-tipon na naman ang mga riders dahil meron na naman tayong tutulungan na isa sa may karamdaman dito sa probinsya ng Biliran. Pero guys, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Junri Salut, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero alam nyo ba dati na gusto ko lang magkaroon ng motor para gamitin sa lakwatsa, gala at kung saan-saan tayo makarating. Pero yun pala, sa panahon ngayon ay napakalaking tulong yung may motor tayo. Unang-una, hindi lang natin nagagamit sa gala, kundi nagagamit din natin sa pang-araw-araw nating hanap buhay at kung saan man tayo mapunta. At dito sa grupo namin na to, ang mga motor ay napakalaking halaga dahil sa kahit napaka-konting tulong na maibigay namin doon sa nangangailangan ng tulong, doon sa beneficiary namin sa rides namin na to, ay nag-aambag-ambag kami, nagkakaroon kami ng rides ng mga ka-grupo namin o iba't ibang grupo ang nakilahok sa rides na to para magkaroon ng tipon-tipon at makalikom kami kahit papano doon sa beneficiary namin na to. Nasa halip ng kahiligan natin sa pagmumotor, tayo pala ay kuminsan sa kahiligan natin sa pagmumotor, tayo ay nakakatulong kahit papano, kahit kunting bagay man lang. Pagka nalikom na po iyon sa iba't ibang mga riders ay malaking tulong na po iyon sa ating beneficiaries. At ang rides na to guys ay pinangunahan ng Biliran Riders Club o BRC, at nung lahat ng mga ka-member nila, sila yung organize sa rides na ito. At shout out sa kanilang napakagaling na presidente na talagang siya yung nanguna sa pag-arrange o pag-organize sa rides na to, si Sir Junax Vidal Gavilo. Maraming salamat po sa inyo sir, at naimbitahan nyo rin kami sa rides na to. At ang rides na to ay isa sa pinaka-professional na nasalihan kong rides, at napakaganda yung flow, well organized siya. At kanina kung makikita nyo sa unang video na to, doon kami sa may Kawayan Port Terminal, doon din yung registration. So sa lahat ng mga riders na sumali, kailangan mag-register, at doon na rin ibibigay sa registration area yung registration fee na halagang 160 pesos. At kung mag-avail ka nung Ride for a Cause na t-shirt nila, at depende na po sa inyo yun kung mag-avail kayo. At simula sa Kawayan Port Terminal, nakaalis kami ng mga alas 8:30 ng umaga, papunta kami ng Palayan. So yun yung una naming destination. So from Kawayan to Almeria, tapos aakyat kami ng Palayan. So ipapakita ko sa inyo, samahan nyo ako sa video ko na to, ipapakita ko sa inyo kung saan talaga yung endpoint namin, kung saan naman naroroon yung beneficiaries namin. Kaya tapusin nyo ang video ito. At sa puntong ito guys, yun nga, paliko na tayo ng papuntang Palayan, diretso ng Barangay Kaukab ito. So akyat tayo, dahan-dahan gawa nung medyo madulas yung kalsada dito banda sa paakyat paahon. Kasi medyo, lalong-lalo na medyo lagpas na kami ng Kaukab, Barangay Kaukab, medyo basa yung kalsada. Kaya dahan-dahan lang yung pagpatakbo ng mga motor namin dahil sa madulas. At may mga part or area sa bandang kanan sa papuntang Palayan medyo mabangin. Kaya guys, kung isa ka sa mga hindi pa nakapunta dito sa Palayan, na napaka-interesting na lugar dito sa probinsya ng Biliran, dahil dito natin matatagpuan ang mga mamanwa. At kung gusto mong pumunta dito sa lugar na to, pumunta ka lang ng Barangay Kaukab, simula doon sa lungsod ng Almeria, aakyat ka ng Barangay Kaukab, at pagdating mo sa Barangay Kaukab, merong dalawang intersection dyan. Merong pa kanan at yung merong pa kaliwa. O pwede ka rin magtanong sa mga lokal na nanirahan doon sa Barangay Kaukab. Pero ang papuntang Palayan ay kakaliwa ka. So diretso na yon, tuloy-tuloy na yon hanggang doon sa makarating na tayo doon sa Palayan. At ano nga ba ang mamanwa? Ang mamanwa ay isa sa mga pinakamatandang katutubong grupo sa Pilipinas. Tradisyonal na nangangaso, nangangalap na pagkain sa kagubatan at nagsasaka sa maliliit na lupain. May sarili silang wika na tinatawag na minamanwa. Pero dito sa atin sa Biliran, ang mga mamanwa ay ang gamit nilang dialect ay Cebuano. Marunong silang mag-Cebuano, marunong din silang mag-Tagalog, at marunong din silang mag-English. At madalas silang inuugnay sa mga grupong Negrito dahil sa ilang pisikal na katangian na tulad ng kulot na buhok at maitim na balat. Bagamat itinuturing silang may natatanging kasaysayan at pagkakakilanlan bilang sariling pangkat etniko. At hindi lang dito sa probinsya ng Biliran ay mayroong mga mamanwa. Karaniwan silang matatagpuan din sa bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, at may ilan ding komunidad sa part ng Leyte. At kung gusto mo ring makakita
na napakagandang rice terraces dito sa probinsya ng Biliran. Dito yan sa Palayan, Kaukab, Almeria matatagpuan. Isa ito sa pinakasikat na tanawin dito sa lugar ng Biliran at ang mga palayan na ito ay inuukit sa gilid ng bundok kaya parang maliliit na hagdan-hagdang bukirin. At alam nyo ba guys na dito mo rin matatagpuan sa Palayan ang paanan ng Mount Panamaw. Dito mo mafe-feel na napaka-presko ang hangin at maganda ang view ng mga bundok at kagubatan. At sa nature trekking naman, ang lugar na to ay napakaganda para sa hiking at nature walks. Maraming bahagi ng lugar na tahimik at hindi na gaanong naabot ng maraming turista. Pero dahil sa ang lugar na to ay accessible sa kalsada at mayroong magandang daanan, napakadali lang pumunta dito kung ikaw ay mayroong sasakyan. At yun guys, nandito na kami sa Palayan at ito yung makikita mo at mapapansin mo dito sa napakagandang nature na masaksihan natin sa lugar na to. At dito lang kami sa kalsada nagparking, lahat naka-organize lahat ng mga motor namin at kunting picture-picture para pagkatapos nagpahinga konti at tuloy na naman kami sa sunod naming destinasyon. At dito guys, nakahalubilo namin yung ibang kabataan na mamanwa at may mga binata rin, may mga matatanda rin, nakahalubilo namin sila saglit at nakakwentuhan. At ang isa sa napansin ko dito guys, pagdating namin, ang lugar ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at matatayog na bundok. At ayon sa mga lokal dito, sa umaga daw kadalasang nababalot ng hamog ang kapaligiran habang ang sinag ng araw ay unti-unting nagbibigay buhay sa mga palayan. Isa daw itong eksena tila larawan na buhay sa harap ng iyong mga mata. Yun nga lang, hindi namin ito naabutan dahil medyo tanghali na kami dito dumating. At bukod sa kagandahan ng tanawin, makikita rin dito ang simpleng pamumuhay ng mga tao, ang kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan at ay patunay na posible pa ring mamumuhay ng payapa at masaya sa gitna ng kabundukan. At ang Palayan, Almeria guys ay hindi lamang isang destinasyon, isa itong palaala na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa mga lugar na nanatiling payak, tahimik at malapit sa kalikasan. Kaya kung naghahanap ka ng kakaibang tanawin at karanasang magdadala sa iyo sa palayo sa ingay ng pang-araw-araw na buhay, maaring ang Palayan ng Almeria, Biliran ay susunod mong dapat tuklasin. At dito guys, pagkatapos naming magkaroon ng kaunting picture-picture at nagpahinga konti at dumiretso na kaagad kami sa next naming destinasyon, bababa na kami dito sa Palayan, papunta na naman kami ng Tao ng Almeria, diretso papuntang Naval. At sila pa rin yung grupo ng BRC guys ang naunguna at naglilid sa rides namin na to pababa hanggang sa makarating kami doon sa destinasyon namin doon kung saan naroroon yung beneficiary. Sila yung nag-guide sa amin, nag-assist sa amin kung saan dadaan at saan liliko. At kailangan lang naming sundan yung flow nila para maayos ang takbo ng bawat isa. At kung mapapansin nyo guys, sunod-sunod talaga yung motor ang pagpatakbo namin at hindi kami pwedeng umubertik, hindi rin kami pwedeng mag-double line. Yun yung rules ng nag-organize nito ayon sa president ng BRC. Kailangan maging smooth ang takbo para maganda yung flow at maiwasan din yung disgrasya at makadisgrasya. At sa pagbaba na namin guys, dahan-dahan pa rin yung pagpatakbo ng mga motor namin dahil sa yung lugar na dinadaanan namin dito sa Palayan ay medyo maputik siya. Napakadulas nung mga kalsada nila dito pero napakaganda naman ng mga tanawin. Kung mapapansin nyo, napakaganda yung kapaligiran, napaka-berde yung kulay ng mga tanim, yung mga halaman dito at yung mga kagubatan. Dito natin may experience na napakatahimik at preskong-presko ang hangin na ating mararamdaman. At yun guys, papunta na kami ng Tao ng Almeria, pa kaliwa. So yan yung part ng Tao ng Almeria at dito kami dadaan sa diversion ng Almeria kasi hinto kami saglit doon sa diversion at konting photoshoot na naman. At sunod na dadaanan namin guys ay papunta kami ng Larrazabal. So yan yung isa sa destinasyon namin sa rides na to, Larrazabal, tapos lalabas kami dito sa Kalumpang to Lupa, papunta kami ng Riverside, diretso ng Barangay Karay-Karay. From Karay-Karay guys, akyat kami ng papuntang Kabungaan to Libtong at lalabas kami ng cross country. At yung kalsada na to guys, yung dinaanan namin na to ay galing ito ng Karay-Karay o galing ito ng side na papunta ka ng Biliran. So pagka gusto mong mag-shortcut, pupunta ka ng Kaibiran o Naval o Villa Consuelo, dito ka dumaan. So ito yung dinadaanan namin ngayon. Itong area na to, dahil sa napakaganda ng view dito, kita at tanaw natin yung buong Tao ng Naval, huminto muna kami saglit at nagpahinga. Correct me if I'm wrong,
Silong. Ang pagkaalam ko dito, ito yung pinakaibabaw banda ng Japan o Villa Consuelo. So pagkahapon dito guys, napakaganda yung tanawin dito nung tao ng Nabal. Kitang-kita natin yung buong tao ng Nabal at napakaganda ang view dito. At yun nga guys, nakalabas na kami dito sa cross country. So ito yung next stop namin na huminto kami dito sa area na to sa may mga nagtitinda ng mga gulay, mga prutas para doon sa mga nagugutom at gusto ring magpahinga konti, meron kaming mabibili na mga prutas dito. So sa mga hindi pa nakapunta dito sa area na to sa cross country, meron kasi dito mga nagtitinda sa gilid ng kalsada ng mga prutas at gulay. At dito medyo mura ang presyo dito kumpara natin sa doon sa pinaka-town dahil parang itong area na to ay kailangan mo talagang puntahan para makabili ka. So ang mga presyuhan nila ay napakamura. At guys, yung mga ganitong nagtitinda, yung mga lokal na mga negosyante natin dito sa probinsya ng Biliran guys, ay suportahan natin para ganahan din silang magtanim pa ng mga iba't ibang klaseng produkto para sa pangangailangan natin dito sa probinsya ng Biliran. At nang sa ganun, kikita rin sila at hindi maabutan sa bulok yung mga paninda nila, lalong-lalo na yun sa mga prutas at gulay. At dumiretso na kami dito guys sa pinaka final destination namin. Dito kami sa Colaba. So nandito yung beneficiary namin, taga rito yung beneficiary namin, si Nanay. At dito na rin kami nagkaroon ng short program, mga information regarding sa rides namin at pinangunahan ni Sir Junax, yung president ng BRC o Biliran Riders Club. At syempre pagdating namin dito, meron ding snacks at meron ding mga iba't ibang raffle yung ginawa yung grupo ng BRC dito. Sa mga lahat ng lumahok ay meron pong mga paraffle. At maraming salamat din sa lahat ng mga sponsor sa event na to, sa Rides for a Cause na to. At maraming salamat din sa lahat ng mga riders na umattend at lalong-lalo na doon sa BRC, sa Biliran Riders Club, sa lahat ng mga miyembro nila at lalong-lalo na doon sa president ng BRC. Maraming salamat po sa inyo sir, dahil kung hindi po sa pag-organize sa event na to, wala po tayo dito at wala po tayong matulungan na beneficiary. So congratulations po sa inyong lahat. At yun guys, kung isa ka sa mga nagmamayari ng motors at sa lahat ng mga riders natin dyan, kung gusto nyo magpa-maintenance, pwede nyo kaming bisitahin dito sa Cycle Care Motor Shop along Padre Inocente Street, Naval, Biliran. Unahan lang ng 7-Eleven at katabi ng Nice Burger, tapat ng UCCP Church. At meron din tayong free pick up sa buong probinsya ng Biliran. Kung gusto nyong ipa-pick up yung mga motor ninyo na hindi na umaandar, pwede nyo kaming i-message sa Cycle Care Motor Shop Naval na Facebook page. At kung nagustuhan mo ang video ito guys, paki-like, share and follow my Facebook page at YouTube channel at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. One shot, one frame. See you next time. Bye bye!